Ngayon nga lang pala ako nakapag-try na magluto ng ganitong klase ng gulay at masarap pala ito. Hagnaya kung tawagin din sa amin. At yan naman nga ang ulamin natin ngayon for today's video. At dahil nga walang magawa si mama sa buhay, kaya naman naisipan nga niya na samahan ako sa pagbablog. At mangunguha daw kami ng gulay na kung tawagin din sa amin ay hagnaya. Pero bago nga yun, kanina pa siya nagbibira ng makina, hindi man lang naandar. At kanina pa nga pala si Papa nasigaw, isagad daw yung gobernur at hindi nga naandar ng minor. Gusto ay hagot. At si mama nga ay nagagalit na kanina pa nga daw niya inapihit at sagad na nga daw yung makina ay hindi pa rin naandar. Parang mas mauuna pa si mamang masagad kaysa din sa makina. At bago nga tuluyan si mamang ma-high blood at baka hindi pa matuloy aring vlog, ay tinabi muna ni mama yung bangka at pinaandar ni Papa. Hindi na nga lang namin naisipan pang i-video pa at parang mga galit na eh. Ako na nga lang din pala ang nag-drive at si mama ay mainit na talaga ang ulo. Ito kasing makina ng bangka naming maliit ay pasira-sira na talaga. Minsan gusto niya ay minor lang kapag paandarin mo. Minsan naman ay gusto ay hagot para umandar. Kaya mas gusto kong dalhin ay yung bangkang malaki at bago ang makina. Kailangan nga lang talaga sa pagbira ay dalawang kamay at gawa ng maganit at malaki yung makina. Sa mga nagtatanong nga pala kung madali lang daw ba mag-drive ng bangka o mahirap, depende sa makina kung hindi sintihin at madali lang ang paandarin. At sa pagtimon naman, kapag gusto mo siyang iliko sa kanan, hahatakin mo lang siya pahulihan. Tapos kapag gusto mo naman iliko sa kaliwa, hatakin mo paunahan. Ganun lang. Pero sa pagdrive nga ng bangka, dapat ay relax ka lang. Kapag tarantahin ka kasi, ay naku makakabangga ka ng bakawan. Pero alam nyo, hindi lang bakawan na mababangga mo. Pwede ka rin makabangga na makakasalubong mo din sa ilog. Kasi hindi naman ito one way. Lalo pa kapag ang makakasalubong mo ay mga sagad kung magpatakbo ng bangka. Kaya sa mga nagsasabi sa akin na gusto nilang matuto, mas maganda po kung magpa-practice kayo ay sa dagat, hindi sa ilog. Para wala kayong babanggaan. Para kapag tumaob yung bangka, edi kayo lang. Wala kayong madadamay. Hindi biro lang. Nga pala hindi naman ako ganun kahusay sa pagdala ng bangka. Madalas ay pamulog-mulog din ako. Nga pala medyo malayo-layo din yung pagkukuhaan namin ng hagnaya. At may dala nga pala ako dyan timba at nakaisip nga si mama na kumuha ng lupa dito na pagtataniman daw niya sa bahay. Akala mo na may walang lupa sa amin ay. Pangit kasi ang lupa doon sa amin, may halong buhangin, hindi nga tulad dito. Shoutout nga pala sa nahagip ko ng camera, si Ate Dayan. Kinat ko na at nagagalit na. At shoutout nga din pala din sa naglalaban na si Ate Dabing. Sila nga pala yung mga kamag-anak ko. Wala lang, share ko lang. At habang si mama nga ay nakikipagmarites pa kay Ate Dabing, binaba ko muna aring dinosaur na nasa puno at parang hirap na ay. Nagtatanong nga pala si mama kay Ate Dabing kung saan kami makakakuha ng maraming hagnaya. Marami raw kasi nagugulay ng ganun dito. Kaya ko konti na lang ang makukuha. Wala nga pala akong ideya kung ano bagang hitsura ng hagnaya na yun. At ngayon nga lang ako makakapanguha ng ganun. Pero sila mama nga ay dati pa raw nagugulay ng ganun. At yun na nga ganito pala ang hitsura niya. Ayan, ito yun. Pero talbos nga lang ang kukunin. Meron nga din dito na pwede rin daw gulayin. Yung ganito, hindi ko alam kung anong tawag dyan, nakalimutan ko. Mukhang magkapareho lang sila pero ang pagkakaiba nila, yung dahon. Yung ganito ay yung dahon niya ikinis sa giliran. Hindi nga tulad nitong kinukuha naming hagnaya na parang may lagari yung dahon. Ayan sa gilid oh. At saka yung hagnaya ay gumagapang, hindi nga tulad nung isa. Parang halaman sila na nakatumpok lang. May pagkakaiba nga rin daw pala sila kapag lulutuin mo na. Yung hagnaya pwede daw diretsong lutuin na pero yung isa daw kailangan muna ay ilaga muna. Parang katulad lang ng kamuting kahoy. Yung talbos nun, kailangan mo munang ilaga kasi mapakla bago gulayin. Pero halos pareho lang daw ang lasa niyan. May nakita nga rin pala ako dito na pipino daw. Napanood ko yan sa vlog. Kinakain din pala yan. Pero dini sa amin na hindi man yan kinakain. Ang kinakain dito ay yung kampupot. Kung tawagin dini sa amin, yung bilog na kapag nahinog ay kulay dilaw. Karamihan nga pala sa mga hagnaya ay nakagapang dini sa may buli. Mahirap kunin yung iba at mataas. Saka alam nyo parang mas bet ko ang manghuli ng mga seafoods. O mas bet ko talaga isa dagat. Hindi kasi ako natatakot sa ganito. Lalo na sa mga masusukal. Kakatakot kaya baka may ahas o di kaya yung mga alibasoy. Hindi ko masyadong kabisado yung mga nilalang din sa kati kumpara sa dagat. Lalo na nga kapag ako ay nakakakita ng caterpillar. Kahit maganda pa ang hitsura nun ay nakakatakot talaga. Ako'y kinikilabutan. O walang nagtatanong. Nga pala bago tayo magpatuloy ay shoutout na muna kay Erickson, Andy Chiyong, Nogi Vega, Mila De La Rosa, Cyrene Kate Istologa, Louis Solidad, Benj Per Española, Jan Rehinio, Rose Rohilio, Campusano Odi, at kay Rudy Albay. Nga pala sa mga hindi ko pa na-shoutout ay wag po sana kayong ma-high blood. Medyo marami po kasi kayo hindi kaya ng power. So bali sa mga nakakaligtaan ko po, pasensya na po kayo. Minsan po kasi talaga hindi na ako nakakapagkalkal ng comment at busy po ako sa kakagawa ng content. So yun na nga, mabalik tayo. May nakita nga pala ako ditong puno na kinakain daw ang bunga nito at nakikurious nga ako kung ano bagang lasa. Kaya naman ay nanghingi nga ako sa kanila. Tisa daw ang tawag dito at medyo hilaw pa nga ito. Kailangan pa daw pahinugin. So yun na nga at pauwi na nga pala kami at may nakita nga pala kami mga bata dito na naghahingutuhan. Wala lang, share ko lang. Si mama nga pala ulit ang nag-drive nga ng bangka at nasa mood na siya. Medyo marami na nga pala kami ngayon at nakisabay nga si nanay at saka yung kapatid niya. So baligan na rin nga pala ang hitsura ng bahay namin kapag high tide. Ayan nga at malapit din kami sa bukana ng ilog. Sa mga nagtatanong nga po pala kung meron daw bang buhaya din sa ilog. Wala man. Patlay, kutaba at gangat ang marami. At sa magtatanong din kung may CR ba kami, abay oo naman. At kung tatanungin nyo pa kung saan dumadalo yung CR, sa bunganga mo. Hala.
Kayo naman, kung ano yung hitsura ng CR sa inyo, ganun din sa amin. Hindi na uso yung papatong ka sa kawayan. Tapos kapag sumandal ka, laglag sa ilog. O bakit parang nagagalit na naman? So yun na nga, mabalik tayo at kung saan na naman napupunta ang usapan. So bali nagtanong nga pala ako kay mama kung ano ba luto ang ginagawa nila dito. At ang sabi nga niya ay masarap daw dito ay ginataan. Tapos alahokan ng mga kasag o kalantigas or kahit anong crab. Pero dahil nga tanghali na, inatamad na ako manghuli pa noon. Kaya naman ay sardinas na lang ang ilalagay ko. Mailan nga rin pala nagsasabi na masarap din daw ito kahit asiman lang, yung sasabawan. Nakakatuwa nga talaga din sa probinsya, hindi masyadong magastos. Lalo na pagdating sa pangulam. Kapag hindi ka maselan sa pagkain ay talagang hindi ka magugutom dito. Pero syempre dapat masipag ka at madiskarte. Kahit ang blessing ay nasa harapan mo lang, kung tamad ka ay di wala din.